Ako po ay naatasan na gumawa ng complaint ng plunder, malversation, at iba pa against kay Secretary Ralph Recto at saka yung Presidente ng PhilHealth. Yung pong Section 11 ng RA 9241, nandun po yung composition ng board ng PhilHealth. Hindi kasama doon ang DOF Secretary. So, in-emphasize ko lang po, walang kinalaman ang DOF Secretary sa PhilHealth. Yung pong provision nung RA 9241, hindi sinama. For whatever reason, nandun ang Secretary of Health, Secretary of kung ano-ano, maraming secretariation, pero wala ang DOF. Yung pong 7875, meron pong provision yon yung Section 27. Ang sabi po doon, excess funds shall be used to increase the benefits or to decrease the premium. So yung 60 billion na yon, hindi dapat kuhanin yon. Dapat yon i-increase mo yung benefits o kaya bababaan mo yung premium. So sinong ninakawan ni Recto? Yung mga lahat ng nagbabayad sa PhilHealth na dapat ay bawasan, hindi na bawasan dahil kinuha niya yung 60 billion. Brief lang po, no? Senior Citizen Commissioner po ako dati. Yung po Republic Act 11223, yung Universal Healthcare, yan po ay galing sa 17th Congress noong February 2019. Ito po, ang purpose nito is mabigyan ng PhilHealth coverage lahat ng senior, among other things. Pero ang ano po nito is lahat ng senior. In fact, noong 2023, nag-contribute o nag-remit ang National Treasury sa utos ni BBM ng 49 billion sa PhilHealth bilang premium ng 12, almost 10 million o 9 million na senior citizens. Magmula po nung maging issue itong 60 billion ng PhilHealth na kinuha sa PhilHealth sa utos ni Secretary Ralph Recto na ngayon Executive Secretary, nagkaroon na po tayo ng maraming problema. A few days ago, nag-meeting po kami, bukas mag-meeting kami ulit ng mga senior citizen. Ako po ay naatasan na gumawa ng complaint ng plunder, malversation, at iba pa against kay Secretary Ralph Recto at saka yung Presidente ng PhilHealth. Anuhin ko lang po, no? Yung pong PhilHealth, yan po ay nilikha ng RA 7875. Meron pong provision, before that, yung pong RA 7875, inamyendahan po yan ng RA 9241, yung PhilHealth. Yung pong Section 11 ng RA 9241, nandun po yung composition ng board ng PhilHealth. Hindi kasama doon ang DOF Secretary. So, in-emphasize ko lang po, walang kinalaman ang DOF Secretary sa PhilHealth. Yung pong provision nung RA 9241, hindi sinama. For whatever reason, nandun ang Secretary of Health, Secretary of kung ano-ano, maraming secretariation, pero wala ang DOF. Yung pong 7875, meron pong provision yon yung Section 27. Ang sabi po doon, excess funds to increase shall be used to increase the benefits or to decrease the premium. So yung 60 billion na yon, hindi dapat kuhanin yon. Dapat yon i-increase mo yung benefits o kaya bababaan mo yung premium. So sinong ninakawan ni Recto? Yung mga lahat ng nagbabayad sa PhilHealth na dapat ay bawasan, hindi na bawasan dahil kinuha niya yung 60 billion. Pagkatapos, yung pong RA 11223, yung pinag-uusapan natin na Universal Healthcare, meron pong provision yon, Section 11. Specific po yan. No portion of reserve fund or income shall accrue to the general fund of the national government or to any GOCC. So nilabag po nila. Nilabag yon ni Recto at saka ng Presidente ng PhilHealth. Kasi kahit na magbigay ng directive si Recto, dapat yung Presidente ng PhilHealth, idaan niya muna sa board. Hindi niya dinaan sa board. Diba? Ang ginamit po nila ay yung Special Section 1 ng gaan ng 2024. Yung Republic Act 11975. Ang sabi po doon, fund balances of GOCCs from any remainder from the review. Ibig sabihin, yung mga GOCC na merong sobrang kita, pwede mong kuhanin. Pero hindi mo pwede kuhanin yung sa PhilHealth kasi merong specific provision yung PhilHealth Charter. Hindi balik kung ikaw ay PAGCOR, yan pwede yan kasi wala namang restriction sa PAGCOR na hindi mo pwedeng kuhanin yung excess fund. Kung isipin niyo po yung TIESA maraming pondo yan, ha?
yung pong ating binabayad na travel tax pag nag-abroad tayo, nagbabayad tayo ng 1,620. Pero bakit hindi kinuhanan ng excess fund ni Recto yung TIESA? Bakit yung PhilHealth? Kasi konti lang yung sa TIESA. Ngayon, na pinag-uusapan po, yung pong malversation, malinaw po yan eh. Pagka technical malversation, may description po yan sa Article 127 yata ng Revised Penal Code, na pagka ginamit mo yung pera sa hindi dapat paggamitan, kahit na mas kapaki-pakinabang yung pinaggamitan mo, you are guilty of technical malversation. Tapos, paano mo naman natin i-establish yung plunder? Yung pong plunder sa RA 7876 o 7080, yung pong Section 4, ang sabi po doon, for purposes of this act, it shall not be necessary to prove each and every criminal act done in the furtherance of the scheme or conspiracy to amass, accumulate ill-gotten wealth, it being sufficient to establish beyond reasonable doubt the pattern of the criminal act indicative of the overall unlawful scheme. Meron pong provision yung RA 17875, yung PhilHealth law, na yung pondo hindi mo pwedeng gamitin sa ibang paraan. Kung i-invest mo naman, kailangan ang minimum na kita ay yung interest rate. Ang interest rate po ngayon pinakamababa. Pagka ikaw ay nag-deposit ng 10,000 sa bangko, 1% lang ang ibibigay sa iyo ng bangko. I-consider po natin yung 1% nung 60 billion is 600 million. Yun po yung ninakaw nung order na yon sa PhilHealth. Ngayon, considering na yung pong 60 billion na yon ay ginamit doon sa unprogrammed funds. At yung unprogrammed funds na yon ang pinanggagalingan ng ghost projects. So pwede po nating indicatively, constructively sabihin na nag-commit ng plunder si Recto at saka yung presidente ng PhilHealth. So bukas po mag-aano kami and hopefully sa susunod na linggo ma-file na po namin yung case na yon against Secretary Recto at saka sa presidente ng PhilHealth sa Ombudsman. And we will keep you posted. Maraming salamat po. Ayan, so may aabangan tayo. Sec Bebot, meron lang akong tanong regarding dito sa PhilHealth, no, na bago tayo magtapos. Kasi as a former DOJ Secretary and as former DOLE Secretary, itong ginagawa ng PhilHealth na hindi binabayaran yung mga singilin ng ating mga doktor at mga hospital, ano ba to? Dapat ba silang kasuhan dahil sa mga gawain ito? No? Kasi kailangan malaman natin at ano ang course of action dapat ng mga doktor at ng mga hospital sa non-payment of PhilHealth sa kanilang mga payables of services and other medical related bills ng mga hospital at ng mga doktor, para naman magiyahan natin sila kasi alam mo, sa sobrang busy ng mga doktor sa pagsalba ng buhay, siguro nawawalan din sila ng pagkakataon na usigin ito, no? Pero mukhang nasimulan na ito ngayon doon sa Bukidnon, questioning and sending a letter to the president as a first step for them. So, as Labor and Justice Secretary, ano nyo dito, pananaw para sa... Okay, thank you, Sis Astra. Alam nyo, as Secretary of Labor noon, I was ex-officio member of the board of PhilHealth. Kaya alam ko yung kalagayan ng PhilHealth natin. Kaya madalas noon, as Secretary of Labor, lahat yung mga hospital na hindi binabayaran ng PhilHealth, nagre-reklamo sa akin. And on the basis of this complaint, I advised the President ng PhilHealth na bayaran mo si ganito, bayaran mo si Makati Med, bayaran mo si yung nasa sa kidney center, bayaran mo. Ngayon, kasabi mo sa akin, paano kung hindi nagbabayad? Anong liability na? Unfortunately, walang criminal liability. Ang liability nila is administrative. In other words,
kick out sila for mishandling the PhilHealth funds. Yun ang problema dyan. Oh. Kaya ang dami ng panahon. Ang dami humingi sa akin ng yung mga nurses na underpaid, nagsasabi sa akin, yung mga maliliit na hospital, yun ang talagang kawawa. Kasi kagaya ng Makati Med, kahit na ma-delay, kayang-kaya nilang mabuhay. Dahil maraming pondo yan. Pero yung maliliit na hospital, kagaya yung hospital doon sa amin, yung Isabela, hindi ko na maintindihan. But anyway, nagre-reklamo, hindi kami pinapadala ng bayad. So, ang ginagawa ko, I issue a memo to the President, "Boy, bayaran mo sito." Fortunately naman sumusunod. Ang problema lang kasi, hindi voluntaryo eh. Yun ang mahirap dyan sa PhilHealth. Hinihintay pa nila na sisililin pa sila ng mga ospital. So Dapat maybe, ito- Sec. Bello, can we propose for an amendment siguro of the law or passage of a new law to ensure na itong PhilHealth, kasi aside from the universal healthcare law, which was really intended to increase funding and give the rights to the patients, ang kulang naman dito ngayon yung karapatan naman ng mga nagsisilbi na mga doktor and hospital, and which was also brought about by Dr. John Mata nga, na imbis na they are going to have funding for the improvement of the hospital services, hindi nila nagagawa because ang laki ng kanilang collectibles from PhilHealth. So, as a former legislator, also being a congressman, ano ang dapat gawin natin to ensure that PhilHealth, being the agency of the government that's supposed to address all the healthcare programs in the country, na maiwasan na ito kasi yung improvement ng hospital, pagbibili ng mga gamit, hindi nagawa ng mga hospital na ito dahil after they have served the patients, hindi naman sila binabayaran. Well, actually, I understand the frustration of many of the hospitals and medical practitioners. Kaya lang, mahirap naman kung magawin mong criminal liability. Kaya sa akin, the most that we could do is to make them administratively liable. In other words, could be a basis for dismissal from the service. Kasi, kung hindi nagbayad, hindi ka binayaran, ng hospital hindi binayaran, alangan naman ididimanda ng hospital yung presidente and member of the board for non-payment of the non-remittance of the payment of the what is due to the hospital. So at the most, administrative ang tingin ko dyan. And it must be a strict implementation of this administrative regulation. Na kapag halimbawa may nag-complain na 2 o 3 hospital na hindi nababayaran, basis for dismissal of the president or removal of yung mga na Board. appoint dyan. Kasi may mga ex officio eh. Kagaya ko, ex officio ako. Hindi naman ako nagsusweldo. Pero yun lang, dahil ako Secretary of Labor, sa akin lahat nagpupunta ang reklamo. Kaya dapat siguro, ang gawin nila ex officio president ng PhilHealth ay ang Secretary of Labor or the Secretary of Health. Yun. Ayan.